Hello, hello. Good morning mga kababayan sa buong mundo. Good morning dito sa Manila. Okay, good morning. At good evening, good afternoon sa mga ibang time zones, mga kababayan natin na nasa ibang time zones. Well, as usual, I hope na maganda ang mga kalagayan nyo, maganda ang hanap buhay nyo ngayon, maganda yung pangangatawan natin, mga kalusugan natin. I hope na everything is fine. Kung may mga problema tayo, hindi natin kakayanin kung tayo-tayo lang. Kailangan natin ng tulong ng may kapal, Panginoon. Okay, so huwag makalimot. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas. At pati ako rin nakakalimot minsan. Pero yun nga, kailangan natin papaalalahanan natin ang ating mga sarili na palagi natin isama ang Diyos sa lahat ng mga gawain natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Mainit ngayon ang balita tungkol dun sa kay former President Duterte. But sa long run, sa aking nakikita dyan, in the long run, tingin ko naman ay hindi naman wala mang mangyaring masama dyan. Ano lang yan, drama lang to bale. Walang magiging negative na resulta against, in particular, against kay President Duterte, former President Duterte. Wala, matandaan na eh. Hindi na pwedeng ganyan, di ba? Ano lang yan eh. Parang late na rin siguro yung ganyang klaseng mga bagay-bagay. Okay, so hindi naman tungkol dun sa issue ni President Duterte ang aking gustong pag-uusapan ngayon. Ang gusto ko pag-uusapan yung sa China, yung ating hindi man exactly kapitbahay, yung karatig bansa natin, si China, na sabi natin, meron ako in particular, meron ako love and hate feelings with China. Ako naman, I love China kasi dami nating mga i-admire sa kanya, yung mga accomplishments ni China ngayon, napaka-admirable talaga, nakakahanga yung kanilang accomplishments. At ang China naman talaga ay matagal na sibilisasyon at marami na silang accomplishments over the centuries. Matagal na, nauna pa yan sila sa Europe na develop at naka-invento ng kung ano-ano. Progressive na bansa yung China. Yun nga lang, over the years nag-stagnate sila, pero ngayon mukhang nag-recover sila yung in terms of economy, tsaka yung kanilang pagiging productive. Okay, I hate China. Bakit naman I hate China? Kasi ang problema sa China, yung kanilang more of sa leaders, more of sa leaders, yung namumuno ngayon, iba yung policy. Yung namumuno dati, okay naman yung direksyon ng leader dati. Ngayon, iba kasi parang world domination ang gusto niya. Hindi naman kailangan ng world domination eh. Actually, pwede naman kayong maging influential sa buong mundo ng subtle lang ang pamamaraan. Para si Japan, no? Si Japan, natalo nga sila nung giyera, pero through economic diplomacy, through cultural diplomacy, yung Japan naging influential all over the world eh. Yung halos lahat ng bansa, sikat yung mga pagkain nila, sikat yung mga produkto nila. So, yung dapat ganun ang approach ng China. Hindi siya dapat more of aggressive masyado sa military niya.
yung approach na kailangan may military ka, kailangan mong kontrolin yung security. Kontrolin mo security ng mga bansa. Sakupin mo at diktahan at kontrolin mo yung pamamalakad nila, hindi yata maganda yan. Yung approach dapat ng Japan siguro ang dapat nilang kinopya. Kasi si China naman talagang influential naman yan. Dati pa naman influential eh. Kasi mga Chinese communities kahit saan sa mundo nandyan eh. Mga negosyante sa kung ano ng mga bansa, kung saan may bansa ang mga negosyante doon, mga Chinese ang isa sa mga active communities. Kahit saan sa mundong ito, may mga Chinese na mga negosyante na aktibo. Yung Chinese connection na yan, dapat ginamit kanila yung kanilang cultural influence, kanilang influence in terms of leadership or achievements sila sa technology, sa economy, yung achievements sila na yun, enough na yun para maging influential sila sa buong mundo. Hindi nila kailangan maging, kasi gusto nilang sa US gusto nilang umuusan eh. Pwede naman umuusan, pero hindi naman kailangan umuusan na parang direct na para makipagsalpukan kayo, especially sa military na aspeto. Dapat umuusan mo sa US in terms of influence, hindi yung sa military control. At sa US naman, ayan, nagkaroon tuloy ng backlash or nababahala ang mga Amerikano kasi nga may mga pamamaraan nga kasi ang China na hindi maganda. Yun. Dahil sa away nitong dalawa, US at China, tuloy tayo apektado lahat. Okay. Ang China ngayon, achievement niya grabe. Imagine, maraming namamatay sa gutom yan. Ang China, mga ilang dekada, yung panahon ni Mao Zedong, mga ilang dekada nakalipas. Pero ngayon, ang economy nila in terms of GDP, gross domestic product, biglang naging pangalawa na sa buong mundo. Pangalawa lang sa Amerika. Naungusan nila ang maraming mga bansa na malalakas na ekonomiya. Naungusan nila Japan, naungusan nila Germany, at kung ano-ano pa. Grabe ang achievement nila. Mga produkto nila, mga technology nila, especially sa mga electric vehicles, kahit sa gamit kong cellphone, made in China. Mga ibang branded nga, kahit na Western brand yan gawa pa rin sa China yan, parang under license or meron lang planta na nakalagay sa China yung mga Western companies. Sa China pa rin gawa, pero technology, halimbawa Apple. Although dahil nga din sa pangyayari ngayon, yung ibang mga Western companies parang nag-withdraw or at least nag-diversify ng manufacturing centers. Instead na dependent sila sa China, meron na silang alternative like sa Vietnam, Thailand, Indonesia, yun. Philippines, wala masyadong mahina ang Philippines sa pagkuha ng mga investors na nag-withdraw sa China. Mahina tayo, hindi tayo nakaka-attract. Gaya ng nabanggit ko na sa mga previous vlogs ko hindi kasi attractive talaga ang Pilipinas sa foreign investments. Number one, yung constitutional restrictions natin. Ang mga foreign companies, hanggang 40% na ownership. Wala silang control sa sarili nilang negosyo. So number one talaga yan na negative. Yung mga negosyante, siyempre pagtabi mo si Philippines, pagtabi mo siya kay Vietnam, pagtabi mo siya kay Thailand, Indonesia, wala na. Nasa sa number 1, number 2, number 3, nandoon na tayo sa baba
sa listahan ng mga priority nila. Siguro pag meron talaga special reason lang talaga hanggang saka lang sila mag-invest sa Pilipinas. Last priority na. Dahil nga sa constitutional restrictions. At mataas pa yung power cost natin. Isa sa mga dahilan ng mataas ang power cost natin actually because of yung constitutional restriction din dahil nga kulang tayo ng power generation dahil kulang mga investments sa power sector natin. Although sa ngayon naman may mga yung panahon ni President Duterte, may mga batas na nag-skirt around na parang nilulusutan nila yung mga constitutional provisions. Pero yun nga, ang problema sa mga batas na yun, medyo hanging. Baka anytime pwede ma-question at ma-repeal. Wala lang talagang strong sector na nag-voice out against doon sa mga batas na yun. Pero sa questionable ang constitutionality ng mga ganung batas. Yung halimbawa pag-open up ng mga utilities at iba pa. Parang medyo merong mga question hanggang ngayon doon sa constitutionality nila. Siguro wala lang question kasi nga nakakabuti naman kasi yung mga batas na yun kahit na hindi constitutional. Nakakabuti naman kasi kaya siguro walang mga nag-open na sumasalungat. Ayun. Okay. So China, itong West Philippine Sea natin, grabe. Hindi ko yung malabo talaga yung claim ng China na yan. Parang kayo magkapitbahay, yung bakuran nyo dapat pagitna nyo, di ba? Yung bakod ni China, gusto niya, nasa tabi mo na ang bakod. Kumbaga, yung dapat extra space mo, kinuha niya. Andun na sa tabi halos ng bahay mo yung bakod. Dapat hati kayo doon sa open space yung dalawa, di ba? Dapat sa gitna yung bakod. Wala, ayaw makipag ng parehas. Tapos ang sabi nila 9-mile, yung claim nila na ang labo, parang declaration lang nila yun eh. Hindi naman yun agreement ng mga bansa, mga karating bansa. Nag-declare lang sila na kanila yun. Ganun lang yung ibig sabihin ng 9-mile nila. Grabe. Iyan talaga isa sa mga pinakamalaking negatibo na ginagawa ng China. Sabihin natin dahil nga sa sa mineral resources diyan sa West Philippine Sea. Pero pwede naman kasi yan joint na exploration. Yun nga, may mga proposal naman ng joint exploration. Ang problema kasi sa proposal ng joint exploration, ang hirap magkaroon ng joint undertaking kung merong isa na nanggugulang. Pag may nanggugulang na isa at siyempre yung nagugulangan, masama ang loob. Kaya hindi maganda ang cooperation. Hindi magkaroon ng magandang cooperation yan. Siguro kung hindi lang nanggugulang ang China in terms of territorial limit, baka nagkaroon na tayo ng joint exploration ngayon. Kaya hindi lang talaga makausad yung proposal ng joint exploration dahil nga diyan sa diplomatic standoff or diplomatic friction natin ng dalawang bansa natin. Yun. Well, anyway, China is also a big market. So, opportunity din sa atin yung China. Yun nga lang, may mga balita ngayon na humihina ang China. Naapektuhan sila doon sa trade wars. Kasi, totoo naman, ang paglaki ng China, malaki ang tulong ng US doon sa paglaki ng China. Kasi ang US ang pinakamalaking market ng China. Dahil marami silang nabebenta sa US, umaasenso yung ekonomiya nila, umuusad. Ngayon, nung nagkaroon ng trade war, lilimitahan yung mga access ng mga Chinese products doon, whether through tariff or non-tariff barriers. Nag-down yung mga negosyo ng China na nagbebenta sa US. Kaya humihina ngayon ang ekonomiya ng China.
Di man kaya i-absorb ng ibang mga bansa yung products ng China. Kasi hindi mo mapalitan yung laki ng US market. Yung US market talagang ganun kalaki yun kasi yung Japan, kahit yung Japan naman after World War II, yung paglaki ng Japan, kahit ng Germany, malaki ang factor yung US market. Nakakabenta sila doon sa US market kaya isang malaking tulong yun para umangat ang Germany at saka yung Japan. Lalo na yung Japan. Ayun, yung China, umihina ngayon ang ekonomiya nila. Apektado naman ng mga nagbebenta sa China. Nagbebenta tayo ng agricultural products sa China, yung mga mangga, saging natin. Medyo, siyempre pag wala masyadong pera yung kliyente mo, hina yung pagbili ng mga produkto mo. Ganun yan ang epekto. At ibang mga bansa, mas apektado ibang bansa kaysa atin kasi hindi naman tayo malaki ang export natin kay China malaki market para sa atin yung China, pero kung i-compare natin, ihambing natin yung ating mga binibenta sa China kumpara doon sa mga ibang bansa, talo tayo as usual. Ayun. Okay. So mukhang mahaba na yung vlog ko tungkol sa China. Marami pang pag-usapan ng China, kalaki ng China at kalaki ng topic na yan. Marami pang mga detalye na hindi ko binabanggit kasi nga siguro boring naman pag-uusapan para sa inyo yan. Karamihan sa inyo. Basta yun na yung idea. Yung mga sinasabi ko, yun yung general idea. Okay, so hanggang dito na lang muna. Mag-vlog na lang ulit tayo sa sunod. Pag-uusapan natin yung ibang mga bagay-bagay. China at iba pa mga topics. Ayun. So, hanggang dito na lang po. Salamat sa inyong panunood at pagkikinig.